Good morning sa inyong lahat, mga kapatid natin, lalo na po sa ating gawain sa simbahan, sa Shonen Bible Baptist Church. I'm praying na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at kayo po ay patuloy na pinagpapala ng Diyos sa inyong mga hanap buhay, sa inyong mga pagpupursige bawat araw. At panalangin ko na ang Panginoon ipatuloy kayong samahan. At alam po natin na ang condition lang naman ng Panginoon ay yung ating mga puso at isipan ay palagi po ang Diyos ang nauuna, mga kapatid. So, ngayon, I will bring to you the continuation ng ating pag-aaral about the Book of Revelation. At ngayon po ay ang Book of Revelation, chapter 12. No po. So, yun po ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. At ako po nananalangin na ito'y patuloy na maging tulong sa inyong pag-aaral. At kayo po'y patuloy na maging excited na pag-aralan ng Biblia, lalo na po ngayon sa mga nangyayari sa ating paligid. Hopefully, kayo po ay lalo pa na nagkakaroon ng interest, love, higit sa lahat sa pag-aaral ng Word of God. Okay, so babasahin ko po yung verse 1, then I will pray, then I will continue hanggang sa matapos po itong ating pag-aaral. Okay, so Book of Revelation, chapter 12, verse 1, and sabi po rito, "And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Let's pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming tagapagligtas. Kami po ay patuloy na dumudulog sa iyong trono upang hingin ang iyong tulong, ang inyong biyaya, Panginoon. Dahil nga kung wala po kayo ay talagang kami ay walang magagawa. At Panginoon, nawa kaming lahat, lalo yung mga kaanagan ay ang mga puso't isip namin kahit na nangyayari po ang kaguluhan, kagipitan, kahirapan sa mundo, ay patuloy pa rin na matuon sa inyo at hindi sa mga bagay na ito. Panginoon, alam namin ang iyong pangako ay tinutupad niyo po. Salamat na kayo nagbigay sa amin ng pag-asa na kahit anuman ang mangyari sa mundong ito, hilipas man ang mundo, ang langit at ang lupa, ngunit ang iyong mga salita ay tutuparin niyo po. Kaya pinangahawakan namin inyong pangako na kami ay hindi nyo iiwanan o pababayaan. Panginoon, bago pa man lumala na sobra ang sitwasyon sa mundo, nangako po kayo na kami ay kunin nyo po. Kaya yung aming inaasahan, Panginoon. Habang kami nandito pa sa lupa, nais po namin pag-aralan patuloy yung salita upang magamit namin sa pag-aaral at pagtuturo sa iba. Nais namin na magamit ang instrumento sa kaligtasan ng karamihan, higit sa lahat sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, salamat po sa mga kapatid na hanggang ay patuloy na nananabik sa inyong mga salita. At patuloy rin pong ipinapangaral ang inyong mga salita. Pagpalain niyo po sila. Sa mga nangihina, Lord, palakasin niyo po sila. Sa mga na-discourage, Lord, please remind them, O God, that ikaw lamang ang lakas ng lahat. At kung ikaw po ay mauna sa buhay namin, ay patuloy mo kaming palalakasin. Lord, sa aming pagpapatuloy, hinihingi namin ang inyong tulong, lalo na po sa akin, sa pagdadala nitong mensahe sa inyong mga kaanakan. Hindi po ako ang tagapagturo, kundi ikaw. Ako lamang ay inyong instrumento. So use me mightily, Panginoon. Forgive me sa mga kasalanan sa isip, sa salita, o sa gawa man. Cleanse me, O God, thoroughly. At ganun din po ang inyong mga kaanakan ngayong araw na ito. Lord, sa aming pagpapatuloy, ito ay aming hinihingi, dinadalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, so the Book of Revelation chapter 12 verse 1, ito po ay isang kabanata na ang pinag-uusapan ay yung babae, no, na nakita ni John sa kanyang vision. At ang sabi rito, ang babae ay may kasuotan ng araw, no? Ang kasuotan niya ay ang araw, at ang buwan ay nasa kanyang paa, mga paa, at sa kanyang ulo mayroong corona or crown na may 12 bituin. A woman here represents the Israelites nation or the Israelitish nation, now the nation of Israel.
So, she was a nation, or bakit siya nilintulad silang isang babae? Kasi siya po ay dumadami. Ito po yung pangako ng Diyos kay Abraham. Sabi nga ng Panginoon kay Abraham, kung tumingala ka sa langit, kung mabibilang mo ang mga bituin, ay ganun karami ang iyong magiging angkan o mga kaanakan. Ganun din sa buhangin. Sabi ng Panginoon, kung mabibilang mo ang mga buhangin, ganun din ang maging bilang ng iyong mga magiging anak, apo. O yun ba yung sa mga lahi? Sa pagpapatuloy ng lahi ni Abraham. At ito po'y tinupad ng Diyos. Okay? So, she was a nation made by God, and as like a woman. So, inalintulad po ng Diyos, Biblia, ang Israel, or even the church, as a woman. So, ang Israel is inalintulad ng Diyos as a wife ng Diyos, at ang church naman ay as a bride ng Panginoong Jesucristo natin. It talks about intimacy, or yung relationship ng Panginoon sa bansang Israel na napaka intimate. Okay? So, it's not about sa sexual or sa physical na relationship, but it's about a spiritual relationship, mga kapatid. So, as a wife, di ba, kasi nga po, sabi ng ating Biblia, na ang pinaka importante, kung tutuusin, na bansa na itinatag ng Diyos ay ang Israel. So, may pangako po ang Diyos sa bansang Israel, mga kapatid. So, you cannot change the plan, the purpose ng bansang yan para sa Diyos. Hindi po talaga pwede, kahit sino man pwedeng magbago niyan o di kaya sumira niyan. Sa Biblia, marami po nakasulat tungkol po sa kanya sa bansang Israel. Even though we also read and know kung gaano katigas at ilang beses nagrebelde ang bansang Israel sa Diyos. Instead na maging frontlets, magiging encouragement, magiging testimony ang isang bansang yan sa kadakilaan ng Diyos, ay naging taliwas po o kabaliktaran yung nangyari. Kaya ilang beses din po silang dinisiplina ng Panginoong Diyos. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos natin, Jehovah, na ang kanyang awa ay hindi mawawala sa bansang iyan. Okay? So, ano po yung sun na tinutukoy dito as a cloth ng babae? So, the sun represents the glory of God in her, and the moon for the beauty she had. Okay? So, yung sun, it represents God's glory. So, ibig sabihin, ang Diyos po nasa Kanya talaga, at ang glory ng Diyos ay nasa Kanya din. Yung buwan ay nagsisimbolo sa Kanyang kagandahan. So, you can read the context here, yung word na woman, sa Isaiah 49:14 hanggang 23, Isaiah 54:5-7, Isaiah 61:4, Hosea 2:19-20, John 3:29. So, ikaw na pong bahala, mga kapatid, kayo na pong bahala na basahin ang mga context nito, hindi natin na maisa-isa kasi we have only limited time sa pag-preach ng gospel. Kumakain po kasi ng malaking bites, no, itong ating video. So, putol-putol po dapat. So, at least 1 hour lang. So, about the sun, the moon, context, yung ginawang damit ng babae or kasuotan ay mababasa mo sa Revelation 21:23, Psalm 84:11, Isaiah 60:19-20, Isaiah 61:10, Malachi 4:2. So, Revelation 12:2, ang sabi, and she being with child cried, traveling in birth and pain to be delivered. So, the child here is talking about the Lord Jesus Christ being born with Mary as the instrument of His miraculous birth. So, alam po natin na ang kapanganakan, pagbubuntis ng Panginoong Jesucristo ay milagro po yun. Kasi po yun ay nangyari na walang lalaki, no, na sumiping kay Mary, na nabuntis po si Maria. At sabi po nga ng Biblia ay yun po gawa ng banal na Espiritu. So Mary was chosen by God for Israel's representative. So the woman viewed here by John is not Mary, as what the other religious group tried to portray, na yung babae rito na may kasuotan na damit ng araw at ang buwan ay nasa kanyang paanan,
at mayroong 12 stars ang kanyang ulo, palamuti sa kanyang crown, ay hindi po si Maria ang tinutukoy dito, kundi ang bansang Israel. Okay? So, mayroong 12 tribes, yung pong 12 stars na nasa kanyang head. Okay, yan po ang woman nag-represent sa bansang Israel na nakita ni John in a vision. So, dito po kasi sa chapter na ito, makikita at ipinakita ng Diyos ang magiging pangyayari sa panahong ito sa bansang Israel. Opo, kasi po ang tribulation period, talaga pong ang sentro ng usapin sa tribulation period ay ang bansang Israel, not the church. Kasi nga po, before the Great Tribulation or Tribulation period, sabi po ng Bible sa ating pag-aaral, the church will be raptured. So, ang kwento, ang istorya about the church, Bible, will end before Great Tribulation or kung mangyari na po yung rapture. So, wala na po ang church. Hindi na po pinag-uusapan ng church during Great Tribulation or in the Tribulation period. So, ang pinag-uusapan po rito ay ang daigdig at sentro po ay ang Israel. On 12, Revelation 12:3, and there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his heads. The dragon is a symbol of Satan. Kahit saan po, no, sa Bible, ang dragon po ay, ito po yung simbolo talaga ni Satanas, an emblem. At dito po, hinalintulad si Satanas. Ang sabi, nakakatakot po ang dragon na ito kasi meron siyang 7 ulo, tapos meron 10 sungay, okay? Tapos meron din siyang 7 korona sa kanyang mga ulo. Paano nakakatakot at kakaiba po kasi may 10 ulo, 7 ulo, tapos 10 ang sungay. Ibig sabihin, hindi po pantay. No, tapos mayroon pang 7 korona sa kanyang mga ulo, mga ulo. So, the dragon is a symbol of Satan, using the kingdoms of this world to fight against God's people, Israel, on earth during this time. This will be clearly revealed the next or studied or teach us in the next chapter in Revelation 13. So, sunod na chapter po pag pinag-aaralan yan about the dragon. In Revelation 12:4, and his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. So, it was said that when Satan, rebelled against God, he drew with him the 1/3 of the number of the angels of God. So 1/3 of the population of the angels was taken by Satan with him during the time na siya po nagrebelde sa Diyos, mga kapatid. So these are the angels who sided Satan during the time he revolted in heaven. And now they are called demons. Or yun po yung mga minions si Satan ngayon. Ginamit niya sa kanyang plano para lumaban sa Diyos at wasakin ang mga nilikha ng Diyos. Satan was there when the Lord Jesus was born. Okay? And he tried to kill the Lord Jesus, even using the king of Israel, the time King Herod. So, if you read, remember the children, the massacre of the children, Matthew 2:16 to 18, 2 years old pababa ay pinapatay po ng Haring Herod to make it sure na mapapatay yung kanyang kinatatakutan na inihula ng mga magay at other prophets na maging hari ng Israel, at yun po yung Panginoong Jesucristo natin. Okay, so in Revelation 12:5, and she brought forth a man-child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up into God unto his throne. So dito po pinag-uusapan yung pagpanganak o kapanganakan ng Panginoong Jesucristo natin, and the prophecy ay talagang he will become or he will rule the world or the nations with a rod of iron. So that was the prophecy first na talagang pinagtutuunan ng mga prophets during in the Old Testament times. So hindi nila masyadong nakita itong pag-suffer, yung pagdurusa na mangyayari sa Panginoong Jesucristo as the Lamb of God that will take away the sins of the world, mga kapatid. Yung kamatayan po niya. So, ito po yung nababasa natin sa Isaiah chapter 53, I think, pero hindi masyadong tiningnan ng mga tauhan ng Diyos ito.
Even the church, you cannot read the word church in the Old Testament times. It was hidden in their vision. Kaya nga po, mystery ang tawag diyan. At all the prophets in the Old Testament times, they never see kung ano po ang church during their time. So, ang ganap po talaga nakikita, yung paghahari, diretso ng ating Panginoon Jesucristo sa mundong ito, the kingdom or the millennial reign of Christ. And they never see the church. It was hidden, okay? In the mysteries na sinasabi ng Biblia, yung time ng grace. So, ito po, makikita natin, she brought forth a man child. So, nanganak po ang babae ng lalaki, isang lalaking bata, na maghahari sa mundo, mga bansa, with a rod of iron. So, it was with the prophecy written in the Old Testament books, especially in the book of Psalms and hanggang sa book of Malachi. Abasa po natin. Her child was caught up unto God, unto His throne. So, di ba, instead na mag-rule siya, ay sabi dito sa sunod na phrase, her child was caught up unto God. So, it talks about after the death of the Lord Jesus Christ, He was resurrected. Okay, and go back to His throne sa langit, mga kapatid. So, yung plot na Satan, o yung, yung plano ni Satan, na patayin ang Panginoong Jesucristo in His own way, ay hindi po natupad. Satan failed to kill the Lord Jesus, or even his schemes to stop the prophecy. The Lord Jesus was born as a human child to fulfill the Lord's promise to Israel, but that promise was postponed because of Israel's stubbornness. Okay? So, nagrebelde po sila, lalo sa Panginoon. Instead na tanggapin nilang Panginoon si Kristo bilang kanilang kahari, ay ito po'y kanilang ipinapako sa krus. Of course, to give way for the Gentile nations na talagang dapat magkaroon po ng tinatawag na very concrete or very strong way, a perfect way of salvation, not just for the Israelitish nation, but also for the whole world. Kaya sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So that was the salvation made by the Lord Jesus Christ, and it is for the whole world. Kahit sino pa ang tatanggap, sinong sasampalataya ay maliligtas. Yun po yung kagandahan ng kaligtasan ginawa niya. Okay? Walang sino mang pinipili. O sino man nasasampalataya ay maliligtas, mga kapatid. Also, so after the death of our Lord Jesus Christ, He was caught up into heaven. And the promise of God to the Israelites, or to Israel and to David and to Abraham, especially David. Sabi po kasi ng Panginoon kay David in 2 Samuel 7:12 hanggang 13, and when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Many thought that it was fulfilled the time of Solomon, because Solomon was the son of David, na kung saan sa kanyang time natatag ang temple of Jerusalem. Pero if you will read the next phrase, I will establish his kingdom forever. His kingdom forever. But as we know, the kingdom of Solomon never continue till forever, kasi wala namang forever sa mundo eh. Kaya ibig sabihin, hindi po si Solomon ang tinutukoy sa prophecy ito. Though marami po sa kanila ang naniniwala na si Solomon po ang katuparan ng pangako ng Diyos kay David sa bagay na ito. But now we know na ang tinutukoy rito ay ang Panginoong Jesucristo, and the kingdom that He will establish on this earth will be, sabi ng Biblia, forever. So hindi po si Solomon but the Lord Jesus. Kasi if you will study the genealogy kung saan galing ang Panginoon Jesucristo, He also came from David, sa lineage ni David. Babalik pa kay Abraham, mga kapatid. Okay, Revelation 12:6, the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared for God, that they should feed her 1,203 days. So this might be talking about the rescattering of the Israelites because of the abomination that will happen in Israel during tribulation period.
Okay, started. So they will be scattered all around the world again. So mababasa natin, there will be 1,260 days. That will be equivalent to approximately 3.5 years, mga kapatid. Nga po, kasi yung abomination, ikakalat po yun sa Israel, and many Israelites will never accept that abomination. So if you read the book of Daniel, isa po sa abomination na pinag-uusapan ay yung pong binago ang temple offering way ng pag-offer sa temple. So meron po kasing batas in the book of Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers, and how the Israelites will offer then a sin offering, a burnt offering, and it's so holy for them. Pero during this time, gawin po yung abomination. Iaalay po yung mga hayop na hindi naman karapat-dapat iaalay dun sa altar ng Temple of Israel. At isa po riyan yung baboy. No? So marami pong galit sa baboy. Mga Seventh-day Adventist, mga Muslims, and even the Israelites. Ayaw nila yung baboy. Kasi nga sa Biblia, ang baboy daw ay maruming hayop. Okay? Kaya hindi po yan ginagamit pang alay sa kanilang templo. But during this time, gagamitin po yan. And even some kind or other kind of animals na iaalay doon. At hindi lang po animals, pati tao ay papatayin po during that time kung hindi mag-submit sa false Christ sa kanyang pamamaraan. No po. Kaya magkakalat ulit itong mga magkawatak-watak ulit itong mga tauhan ng mga Israelitish nation or the Israelite nation. At sila po ay magkawatak-watak sa buhay. Pero tutulungan po sila ng mga bansa. Okay? Tutulungan po sila ng mga bansa. May mga tutulong po sa kanila. They will be nourished. But it will happen about 3.5 years. Kasi nga po, ang tribulation period ay hinati po sa dalawang bahagi. The first half is akala ay peaceful time kasi magkaroon ng truce ang yung mga kaaway ng Israel within 7 years agreement, peaceful agreement, na hahayaan ng Israelites to do what they need or typically do sa kanilang way of life, even sa kanilang faith. So yung temple worship, papabalik po, hayaan po sila. Within 7 years, merong agreement. Pero yun nga, yung that time, ang agreement po, ang magiging leader ng Israel is the false Christ and not the true one. Kasi nga, nasa hula na po yan na talagang tatayo po si Antichrist, yung false Christ sa templo o sa kaharian ng Israel to mislead the people of God and even the whole world, mga kapatid. Pero pagkatapos kalagitnaan ay babaliin po yung truth at magkaroon ng kaguluhan ulit. No, pero yung peaceful na sinasabi na pamamaraan ng false Christ during that time is a deception. Peaceful sa tingin ng iba na naniniwala sa kanya, pero sa mga hindi maniniwala sa kanya during that time it is bloody. No, ito po yung may patayan din. So if you read, so napag-aralan natin yan, Revelation chapter 6, mga kapatid. Okay, in Revelation 12 verse 7, and there was war in heaven, and Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought again and his angels. But Satan, not just caused havoc on earth, but also in heaven. So yung chaos, yung war na kaguluhan, kasiraan, pagwasak na ginagawa ni Satanas ay hindi lamang dito sa lupa. Remember, it began in heaven. Nung siya nagrebelde. But this moment, sabi ng Revelation 12:7, yung last stand ni Satan sa heaven to take the heavenly throne as he has aspired in Ezekiel. Sabi niya, I will make my throne above the Most High God. Ito po yung kahuli-hulihan niyang attempt to take the throne of God in heaven. But he failed. Of course, sino ba ang pwedeng manalo against God? So, pero ito yung kagandahan meron sa Satanas, kasi yung persistency ng kanyang kagustuhan na gawin ang isang bagay kahit alam niyang talo na siya, pero nagpapatuloy pa rin siya. Samantala, ang mga mananampalataya, they have declared by the Bible as the more than conquerors, pero ang daling sumuko. Kunting sakit lang, suko na agad. Kunting problema lang, suko na kaagad. Samantala si Satanas, alam na niyang talo na siya, pero talagang nagpupursige pa rin siya. So mga kapatid, we are more than conquerors. Sabi ng Biblia, we are victors. That's why, wag na sana tayong mabadaling sumuko. Lalo na sa panahon ngayon na tayo nasa kagipitan, nasa kahirapan. Please always remember what God has told you.
and even what God has, what the Bible says about you, or yung identity mo sa harapan ng Diyos kung sino ka po. Huwag po natin kalimutan. Pero ang problema po kasi, kaya nga maraming mananampalataya, discourage, agad-agad sumusuko. Kulang po kasi yan sa time sa pag-aaral ng Biblia. Kaya patuloy po ako nangangaral, patuloy po ako nanghahamon sa inyo bilang pastor ninyo, na pag-aralan nyo po ang Biblia palagi. Gawin nyo pong habit ang pag-aaral ng Biblia. Make a schedule. So I have given you yung schedule for 1 year how to read your Bible. Gawin nyo po yun. Sundin nyo po yun para hindi kayo manghina agad. Okay? Lalo na sa panahon natin ngayon. Baka kahit nasabi natin mananampalataya tayo tapos nangyayari ng rapture. Sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, meron talagang maiiwan. So yung mga iiwan, yung mga hindi naghahanda. Yung nasasabing they are believers, pero sa loob ng kanilang puso at isipan, iba po ang priority dyan. Okay? Remember the parables of the 10 virgins? You can read it again. So, para ma-enlighten ka, kapatid. So, balik tayo. Si Satanas po ay hindi gumawa ng kasamaan, kaguluhan at pagwasak, hindi lamang sa mundong ito, pati sa langit. No? So, the last 10, he will take to take the throne of God, mababasa mo sa Revelation chapter 12. Opo, in Revelation chapter 12 verse 18, and prevailed not, of course, sino ba ang makapagtalo o makakatalo sa Diyos? Wala naman talaga eh. Okay? Neither was their place found anymore in heaven. So, pati yung kanyang kunting lugar, doon sa korte ng Diyos sa langit, was totally banned. He was totally banned there. Kasi ito po yung last chance na po niya, no? Sana nga, kung pwede lang magsisinasana siya at magbalik loob sa Diyos, pero talagang hindi eh. Sabi ng prophecy, si Satanas po talaga ay hindi po nakadestin o hindi po talaga siya magsisisi. Kaya nga po, siya po ay talagang nakalaan para sa dagat-dagatang apoy. Okay? But Satan, no, prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. But of course, he will be failed and totally banned from heaven. He will never be given a place there, even the court of God, ever again. Okay, in Revelation 12:9, the great dragon was cast out, and that old serpent, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world, he was cast out into the earth, and his angels was cast out with him. So what is the total exposure of Satan in heaven? He will be caused him to be more fierce and will pour out his full wrath upon earth. So remember, at the first half of the tribulation period, he will deceive the whole world by making a false peace. A false peaceful truce was made within 7 years, okay, sa Israel. But at the middle of it, he will break the covenant and will move the whole world or the whole earth with his indignation, sa kanyang galit. So, ganun po ang gagawin ni Satan din. Sa kalagitnaan ng 7 years peaceful treaty, babaliin po niya yung kasunduan at magkukos po siya ng digmaan. At dito po, sa panahong ito, wala na po siyang pakialam kung yung bansang sinaside niya as a Christ, a false Christ, ay mawasak. Ang gusto lamang po niya ay mawasak na ang lahat ng tao sa buong daigdig at madala na sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Now in Revelation 12:10, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. So this will be the proclamation of the Satan's defeat in heaven. So he can never be, and he'll never be, can cause the brethren again, anymore. He cannot do that again. So remember what he did in Job time. No? So Job, naalala niyo po kung paano in-accuse ni Satan si Job. At paano po nagkaroon ng effect yung accusement ni Satan kay Job. But remember how Job was declared faithful by God, but still Satan Satan consistently tease God. Sabi niya, kung wala yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa binigay mo ng mga kayamanan, hindi magsasamba sa'yo hanggang sa dumating sa health, hanggang sa dumating sa pamilya. So, and madaling salita, si Job na lang natira at pati yung health niya wala na from his sa kanyang crown hanggang sa kanyang talampakan ay nagkasakit po siya ng kitong, pero still he retained his integrity and faith sa Diyos, and after all he was declared by God as faithful. Then he was rewarded 3 times sa kanyang ari-arian, 3 times higit pa doon sa kung ano siya meron before he was accused by Satan. So kaya napakaganda po ang story ng buhay ni Job, pero ang isa po sa makikita natin doon, meron tayong accuser even now.
Hindi pa nangyari itong pagtalo or total ban na Satan sa heaven. So ngayon meron pa rin tayong accuser doon sa heaven. That's why. Pero pasalamat tayo na in 1 John chapter 2, nagsabi po ang Biblia, we have this advocate, and that was Lord Jesus Christ, who always fight for us in the court of God, justifying us all the time. At every moment, Satan accuses us. Meron magsasabi dun sa heaven, "O Lord God, Father God, matagal ko na po niligtas yung taong yan. Binayaran ko na po ang kanyang kasalanan ng buos dun sa cross ng Calvary. I already shed my blood for him." So napakaganda na katotohanan na malaman, kapatid, na meron pong palagi nagtatanggol sa atin. Pero in Hebrews chapter 12, we also read that, please, huwag nating abusuhin kasi bilang anak ay meron pong palo ang Diyos sa atin. Opo. Okay? So ito po nangyayari sa mundo natin ngayon ay isa po sana sa papalala sa lahat, lalo sa mga mananampalataya, na dapat tayo maging seryoso sa ating pananampalataya sa Kanya. Malapit na po siyang bumalik. Malapit na po mangyari ang rapture. Malapit na po mangyari ang Great Tribulation. So we need to focus on Him. Sabi nga, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Okay? So, in Revelation 12:11, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives even unto death. So, even the victory we have is not because of us over Satan, but by the blood of the Lord Jesus Christ only, and Him alone. Even the tribulation saints, mga kapatid, they are also written in the book of Revelation chapter 7, yung mga tribulation saints. Marami pong maliligtas sa panahon ng Great Tribulation. They will be killed because of their testimony, because of their faith in the Lord Jesus Christ. Pero hindi po dahil sa kanilang dugo po yun, even though they will be killed. Nangyari po na sila'y hayaang mapatay ang kanilang mga buhay, makitil ang kanilang mga buhay, hindi dahil sa kanilang kagalingan, kundi dahil sa pag-alala nila sa ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. He shed His blood for them. That's why that time, in tribulation period time, okay, they will be also willing to give their lives also as what the Lord Jesus did on the cross of Calvary for them. So because of the blood of the Lord Jesus Christ pa rin, hindi sa kanila. Okay? So this is the only way we can overcome Satan's wiles, Satan's dominion, only by the blood of the Lord Yeshua Messiah. Okay? So, Revelation 12:12, therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. So po, nakapakaganda ang proclamation ng victory sa heaven over Satan. Pero dito naman po, dineclare sa verse 12, yung pagkaaba ng lahat naman nakatira sa mundo, maging sa dagat, dahil ang diablo ay nasa kanila na bumaba, kasi talo na po siya sa langit, at dahil sa pagkatalo niya ay nagkaroon siya ng great wrath. Tingnan mo naman yun sa panahon ng Great Tribulation, mga kapatid. Nandun na nga ang puot ng Diyos, nandun pa ang puot ni Satanas. Pero mas matindi ang puot ng Diyos, kasi ang puot ng Diyos nagagamit ang puot ni Satanas para ipapataw ng Diyos ang kanyang puot sa mundong ito. Okay? So si Satan, nagagamit pa rin niya. Kasi nga si Satan was only created by God. Ito lang naman si Satan ang ayaw pumayag na siya ay pagharian ng Diyos. Gusto niya siya maghari. So, because why he has this great wrath? Because he knoweth that he had but a short time. Short na lang po kanyang time. So, after this great tribulation, siya po ay ikukulong sa bottomless pit within 1,000 years, mga kapatid. And after that, ang ganda, no? Binigyan pa rin siya ng Panginoon ng pagkakataon sana na magsisit, pagbalik loob sa Diyos. So, ikukulong pa siya ng 1,000 years for him to meditate. Pero after that 1,000 years expired, ganun pa rin ang gusto niya. No? Wawasakin pa rin ang gawa ng Diyos. Therefore, he will be thrown doon sa lake of fire. So, as the heaven rejoices for the victory they have over Satan and his minions, it is very, very sad and woeful for earth, because Satan will pour out his wrath on them and all that dwell therein. Because, tingnan niyo po yung salitang having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Okay, in Revelation 12:13, and when the dragon saw that he was cast out on earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. So, hindi pa siya tapos sa Israel. Diba? The first, dinaya niya ang Israel, then this, in the midst of that, 7 years na pandaraya. Okay, so hindi ibig sabihin hindi matatapos sa 7 years na truce or yung peaceful treaty
puputulin niya sa kalagitnaan. Ito na yung gagawin niya. Ipe-persecute niya ulit yung woman, yung babae. Ito po yung tumutukoy sa Israel. Okay? And now with Satan, the last outpouring his wrath then, and again, he eyed the precious Israel. He will persecute himself one last time to the extent of what we call in the Bible is the Battle of Armageddon. Grabe po. So, how can you stand during this time? Mga kapatid, isipin mo kung 3.5 years na day or time of war, digmaan, giyera. Hindi ka na siguro makakapagpatuloy sa buwan lang na giyera, no? So, what happened now dun sa Lebanon? So, meron tinatawag na pagputok doon, napakalakas. Hindi pa natin alam kung anong dahilan, hindi pa nila ni-reveal. Pero kung, yun, titingnan mo, hindi nga siguro digmaan ang cause nun. Hindi nga siguro bomba ng kaaway nila ang cause nun. Pero nung pumutok, grabe, no? Dami na namatay, dami na wasak. How about kung war na po talaga, which they will use nuclear weapons, high-powered weapons. So, ano po mangyayari sa mundong ito? Napaka-devastated talaga. Desolate po talaga. Sabi ng Biblia, it will be desolate. That's why the Lord will needed to bring down with Him yung tinatawag na river of life during millennial reign to make this earth alive again. Dahil nga sa Great Tribulation period, mamamatay po ang earth na ito, mawawasak ang buong daigdig. And even the land cannot produce, or even the land cannot make even yung pagpapabuhay ng damo o mga halaman na hindi na magagawa ng earth because of the radiation. Alam natin yan, di ba? Yung lason. Pero the river of life will, the Lord will bring with Him the river of life dito sa New Jerusalem. And the river of life will flow dito sa mundong ito. Yung river of life na yan, sa langit yan. At i-flow niyang kanyang water at lahat ng lugar na madadaluyan ng kanyang tubig ay magkakaroon ng buhay ulit. And this earth will become like paradise again. Naalala niyo po yung ginawa ng Panginoon sa Genesis, the first man, Adam and Eve, woman. Nilagay sila sa Garden of Eden. It's we called paradise. And during millennial reign of Christ, babalik ulit ng Panginoong Jesucristo yun natin. Then yung river of life ang gagamitin instrumento to make to water the earth, and kung lahat na maaabutan ng tubig na yun ay magkakaroon ng buhay at maging katulad ng paraiso ulit. Napakaganda. Pero before it will happen, nakakalungkot naman po ang unang mangyayari, yung tinatawag na desolation ng mundong ito. Opo, sana ang tao ay magsisinaagad, no? Para hindi na mangyari ang mga bagay na to. Magbalik loob na sana sa Diyos ang lahat ng tao para hindi na mangyari mga bagay na to. Pero ngayon nga, nangyari na itong pandemic ng virus na yan, pero tao pa rin, napakatigas ang ulo. Lalo na mga Pilipino. Ano ba, bakit ganito ang breed ng mga Pilipino? Meron ng pandemya, meron ng kaguluhan, kahirapan, kagipitan, tigas pa rin ng mga ulo. Hindi na lang susunod. Tapos puro pa pangungutya sa gobyerno. Buti ko ang mga nasa gobyerno ay makapangyarihan naman tulad ng Diyos, hindi naman. Mga tao lang din yun, hindi perfecto, kaya dapat tinutulungan natin. Lalo na mga mananampalataya sa panalangin. Okay? So, tuloy po tayo. Revelation 2:13, and when the dragon saw that he was cast on the earth, he persecuted the woman which brought forth a man-child. And to the woman were given 2 wings of great eagle, that she might fly into the wilderness and to her place, where she is nourished for a time and times and a half time from the face of the serpent. But the woman or Israel will find refuge in the wilderness. It may be the wilderness will be the nations that will help her. During this time, will be regarded to his land and will be helped. So, di ba nag-scatter sila abroad during the half period of the tribulation because of the abomination? Pero, after that, i-regather sila ulit sa kanilang bansa at maraming tutulong sa kanila. Yung wilderness, babalik sila doon. So, alam naman natin na Israel nakalagay sa bandang disyerto na lugar. Okay, so yun pong kanyang kalugar. Pero yung disyerto na lugar na yan ay talagang milagroso dahil even desert yan, may buhay pa rin. At kakaiba ang, hindi mo ma-explain kung paano yan pinangalagaan ng Diyos ang bayan na yan o yung lugar na yan. Actually, yung buong Middle East, ayun po yung Canaan Yan po ay binigay ng Diyos kay Abraham. Kaya lahat po nakatira dyan ngayon,
Sa Israel, sa Philistines, wag lang sa Egypt. So, yan po yung halos mga, lahat naman, no? Halos mga galing kay Abraham yan dyan. Kaso nga lang, kaaway yan. Kasi merong bagay na hindi completely nasunod sa Abraham. Nagkaroon siya ng, di ba, anak na hindi naman pinangako ng Diyos. Pero nangyari nga because of his wife. Then, it will happen na yung mga anak niya nag-away-away na. Opo. So, Israel ay nandiyan po talaga nakalocate sa isang desertong lugar. But the care, no? Yung pag-nourish ng Diyos dyan sa bansang yan ay hindi mo talaga ma-explain. Napakadakila at napakamilagroso. Now, in the woman, Israel will find refuge in the wilderness within 3.5 years again. So, he'll be helped. In Revelation 12:15, the serpent cast out of his mouth water as flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. So the flood here might be the literal or the symbolical na flood, but same, it talks about destruction. So might be the flood of water, kasi kung tandaan niyo po, 'di ba, ang River Euphrates ay matutuyo. Okay? 'Di ba matutuyo ang River Euphrates? So baka po, no? Hindi natin masyadong masasabi dito ba detail kasi ito ay prophecy at ang Diyos naman po ang magtutupad nito. So maaring ito yung mga tubig na galing sa Euphrates na ibabaha sa bansang Israel. Okay? So dito mo na makikita na ang disyerto ay bumabaha na. It might be. Pareho lang naman po ang gustong mangyari o layunin ito, wasakin ang isang bayan o isang lugar. Or it might be, sabi po na Isaiah 28:2 and Isaiah 59:19 at saka Daniel 11:22. Dito kung mababasa natin kay Daniel, it talks about flood. The arms of flood shall they be overflown from before him and shall be broken. Yeah, also the prince of the covenant. It talks about the soldiers or the armies of the leader na magiging kalaban ng Israel during this time. Ito na po si Satanas talaga. So lahat naman ng yan, even though Paul Christ natatayo bilang king doon sa Israel as their savior and these nations na naging kalaban ng Israel at nagkaroon ng false truths within 7 years, lahat ng yan ay mga kampo ni Satanas. Kaya akala ng mga Israelites, yung kanilang naging leader that time, the false Messiah, ay sa Diyos galing, pero hindi po. Si Satan pa rin yun. At ibang layunin kayo, wasakin ng lahat. So, yung flood, maaari tinutukoy dito, yung mga dami ng mga armies ng kaaway ng Israelites. Diba, nung matuyo ang River Euphrates, merong 4 angels na nakakulong doon. At yung 4 angels na yun, maglilid sa armies na napakarami to fight against Israel. So, this might be what this verse is talking about. No? Yung flood. Maaaring symbolical, maaling literal po. Pero ganun pa man, ang layunin ay wasakin ang Israelites. Both ay may sinasabi po tungkol sa mga bagay na yan ng Biblia. Okay? So, in Revelation 12:16, and the earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. So, the earth helped the woman. So, this might be the nations that will help the Israelites during this time, okay, to fight against his enemies, or the literal opening of the earth, like what happened to Moses during his time, Numbers 16:32 and 33. So mabasa niyo, the earth opened her mouth. So yung nagbukas po, no, ang lupa. Sabi, open her mouth, and the earth opened her mouth and swallowed all those people na nagrebelde laban sa Diyos or nagrebelde kay Moses during this time. Sabi dito, and swallowed them up and their houses and all the men that appertained unto Korah and all their goods. They and all that appertained to them went down alive into the pit, and the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. The fact is that this will help Israel defeating her enemies. Yung flood na kinas out ng serpent ay, sabi po, kakainin o lalamunin ng earth, ng lupa. Okay? So, pati ang lupa tumutulong. Wala namang hindi pwedeng gamitin ng Diyos. Even the storm, He can. Sabi ng Biblia, sino ba? Ang sabi ng mga tao na nakakita sa Panginoon Kristo noong time na yun, sino ba itong taong ito na kahit ang bagyo ay sumusunod sa Kanya? Siyempre, siya po ang Creator.
Kaya lahat pwede niyang gamitin for His purpose, for His plan. Eh, napakaganda, even those cursed things, those curse na pinato ng tao sa iyo, kapatid, He can turn into blessings. Just believe in Him. Yung mali, yung pananaw ng iba sa even your family, yung pagbaba ng yung moral sa kanilang paningin, lahat ng mga sinasabi lang masama, lalo na kayo naging mananampalataya, no, that will never happen. Pero ang mangyari, sabi ni Biblia, ay kabaligtaran. He can turn those curses into blessings. Ganun po ang pwedeng gawin ng Diyos. Pwedeng gamitin ng Diyos, kapatid, for His glory, for His purpose, para sa buhay nating lahat ng mga mananampalataya. Just believe in Him. Okay? Dito nagamit niya ang mundo, yung lupa, para ipagtanggol ang kanyang mga tauhan. So in Revelation 2:17, the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So the Satan's attempt to destroy completely Israel has been failed. So he go to the remnants. So it's talking about the 144,000 na mabasa natin na may tatak ng Diyos ng mga noo. Akala niya ito yung matatalo niya dahil konti lang. Pero alam natin na hindi po niya matatalo ang plano ng Diyos. Okay? So the study will be continued in the next chapter 13, mga kapatid. And for more clearer studies and details about the books of Revelation, I encourage you to read the book of Isaiah till Malachi in the Old Testament times, along with the book of Revelation, for you to have more clear detail na makukuha sa pag-aaral. So nawa maging excited kayo, palagi ko sinasabi yan. Be excited sa pag-aaral ng Biblia and be enlightened also, of course. Pero kung ikaw talaga ay magnanais na maunawa ng mga bagay na yan, and you will pray for that, God will help you and you will enjoy reading the Bible. So marami pong mga taong hindi na-enjoy pagbabasa ng Biblia dahil for them, it's so hard to understand, of course. Dahil di po yung salita ng tao eh. Salita po yun ng Diyos. Pero if you ask help from the owner of these words, alam natin kung sino eh. Yan po yung Diyos. He will help you and He will enlighten you. And you will be more excited and magkakaroon ka ng more joy as you study, no? And discover those things na nakasulat sa Biblia na napakaganda. Especially the book of Revelation. Yung pinag-aaralan natin ngayon is talking about what will happen in this very near future. At ito po'y parte. Yung ang panahon ngayon, yung nangyayari ngayon ay nasa parte na po ng pahina ng book of Revelation. Kung aaralin nyo po. Kung kulang na lang yung rapture, then all will be completely or progressively happen yung prophecy ng book of Revelation. So mga kapatid, see you sa next chapter in Revelation 13. And I pray that God will give us more opportunity to do this, more time, and more strength. God bless you sa inyong lahat, mga kapatid na nanonood sa video ito, especially sa ating mga kapatid ng Shonin Bible Baptist Church. I'm always praying for you na magkaroon kayo ng more strength, more knowledge, more wisdom. You will grow in faith. And of course, I pray that God will bless you more and more para magamit nyo patuloy sa iyong pamumuhay araw-araw at magamit nyo para sa gawain ng Panginoon to spread the gospel before it's too late. God bless you. God bless you all. Thank you.